Hello and welcome. Thank you for joining me here in TripSync video tutorial. So by the way, my name is Manuel. So welcome to TripSync. So TripSync is a tour management system designed for travel operators and also travel agency. Manual po kayong nag-store ng data ng mga tour package ninyo and you want it to automate para easy na sa inyo yung pag-edit and also pag-send ng proposal to your client. So this company may help you i-automate yung operation niya. Okay? First thing, dito sa tour management natin, we have a tour, attraction, and activity. So you can create a tour package, attraction, and activity dito sa system natin and display to your own website. First thing, so paano ba yung pag-build ng package dito sa portal? So just click add package and meron na rin kami ritong free build. If you want to use the free build, ibig sabihin nun, you can copy the design of the tour package and edit everything. So pwede mong i-manual naman yung creation. Just click this one and manually input all the details based on your package settings. But if you want to speed up your work, just click the pre-build and select the type of the package na gusto mong i-check. So for example, if you want to create an international package, for example, this one, so just click muna yung view. Then para ma-check nyo muna yung details is possible siya doon sa creation nyo. So nandito yung mga itinerary niya and you can check naman kung tama yung details. And also, once you select this package, you can edit everything na rito. So, the image, the content, even the pricing and everything. Pati dito sa mapping na to, everything can be changed dito sa portal natin. So, once okay na yon, select and accept and you can edit everything na doon sa package na yon. Okay? So, you can change the image, you can change the content with the help of AI. Pwede pang may speed up yung creation niya. So, first thing, if you want to edit the duration, so just type the numbers of duration and every settings that you need to apply. So, pwede mo siyang ma-edit. And also, nandito yung product details natin. So, for example, this is the product details. You can edit or remove this one and replace kung ano yung gusto ninyong ilagay na title, or you can just click the AI to generate a new content dito. Okay, then same din po rito sa content na to, just click AI, then the AI will generate a new content and pwede nyo na po siyang i-edit or pwede nyo na po siyang gamitin. And also, the description is kung saan yung inyong mga include, tapos yung mga not include sa package ninyo. So, pwede nyo naman dito i-paste yung mga details na kailangan. Okay? So, other information like ano yung mga dadalhin. Kung meron kayong other information, just paste it lang dito. Or let AI generate additional information based doon sa content and details na pinil up nyo kanina. Okay? So, once everything is done, just click next. Now, dito sa next natin, pwede ka mag-add ng FAQ if gusto mo. If not, okay lang yan. Just click next, then okay na po yan. Then, dito naman sa image, you can add your own image or use the image library natin. Just click lang kung ano yung mga image na hinahanap ninyo. Just open the library. Then, search lang. Then, yun na. Okay, so pwede nyo makita dito kung ano yung part na yan. Okay, anong title ng package na yan. So, pwede nyo siyang makita po rito. Okay? Yan. So, hahanapin nyo lang kung ano yung image na gusto nyong gamitin. So, pero much better, meron pa rin po kayong sariling image para kung sakaling hindi lumabas dito yung image na hinahanap niyo, you can upload your own image na lang din. Now, pagdating sa pag-build ng itinerary, so this one, it's very easy lang kasi for example, this is your day 1, arrival in Hanoi Sapa, then click lang yung edit. So, ganito lang siya. Just paste the details here. Then, upload image lang dito and add the location. So, pwede nyong lagyan ito ng image. Like, for example, ito siya. Ito naman. Okay, tapos ito. Okay, or if you want to upload your own image, so pwede naman siya. Okay, so once okay na, just save it. Then, automatic, makikita nyo na po yon.
Okay, click lang natin yung review. Makikita nyo na po yung package na yan dito sa part na ito. Ito siya. Okay? So, since naglagay tayo ng location with image, dito na yun makikita sa mapping natin. So, ito siya. Okay? So, yan. So, the more details na create nyo sa package, the more na mas nagiging mas maganda siyang tingnan dito sa website ninyo. And also, this store details is a mobile responsive. So, for example, the client is binisit yung link ng website ninyo or sinend nyo yung link nito sa client ninyo. So, makikita nila, ito na yung package. Yan siya. Okay? So, mobile responsive po yan. Okay? So, next natin is, let's go with the pricing. For example, the pricing, pwede kayo maglagay ng variant dito. You just add yung price, minimum or maximum, magkano yung cost, magkano yung selling po niya. Okay, so if you want to set this pricing naman for US currency, just select lang then US, tapos set. So, ibig sabihin, yung display nito doon sa website ninyo is a USD. Okay, so if you want to change to PH, that's click nyo lang po yan. Okay, you can also add a payment policy. For example, let's delete this one muna. Okay, tapos add tayo ng bagong policy. Like for example, pag full payment, non-refundable siya. Pwede rin kayo mag-add ng partial payment, then non-refundable or advance. So for example, sa partial payment, how much percent yung ina-accept ninyo, tapos dapat bayaran ng client ninyo, like for example, 10% and 10 days natin before the arrival, dapat mabayaran na nila to. Okay, yung remaining. Then set nyo lang. Then kung i-check natin yung partial payment natin, ganito siya. Okay? So yan. Next natin, so the cancellation, if you have other cancellation policy, you can paste it na lang dito. Okay? Then click nyo yung review para makita ninyo yung other details. Okay, so once everything is set up, just click lang OK. Then proceed to the next setting, which is the checkout, the extras if you have, the availability. So sa availability natin, meron tayong limited number. Kung yung package ninyo meron ng available slot, if you want it naman na on request, ibig sabihin, the client, pwede silang mag-check ng package ninyo sa website, but they need to request a slot availability first bago sila makapag-process ng booking. Okay? Then, pick up natin. Okay, paano gamitin yung brochure natin and also yung SEO ng package na to. Okay? Once everything is set na po natin dito sa package na ito, just click nyo lang yung save. Then, automatic, this package is ready na po siya to display to your website. Speaking of website, TripSync is providing a website content na rin. So, ibig sabihin, once you avail this system, meron na po siyang website builder. Sa website builder natin, ganito yung magiging itsura ng website nyo. Everything na nakikita nyo dito sa website na ito is pwedeng mabago. The image, pwede nyo i-display yung package na create nyo dito, which is gagawin natin yan later. Okay? So dito sa website content natin, so you can change your own brand. Okay, pwede mo din i-change yung domain nyo para at least pag yung select niyo yung link, ang lalabas is yung domain niya. Okay, pwede i-change yung logo, yung contact, and social media niyo, paste it na lang dito. Now, pagdating sa template ng website, pwede kayong mamili. Meron tayong template for the website, homepage, and meron naman tayong template for a tour package details. Dito sa website template natin, pipili lang kayo kung anong gusto ninyong gamitin. So, this one is meron siyang white background sa header. Ito naman is a transparent. Okay? Tapos, sa tour details naman, pwede kayong mamili kung ano itsura ng template ng tour details ninyo. Ganyan ba siya or okay ba sa inyo yung ganito? Yan. So, now, if you want to customize this tour details, punta lang tayo sa page. Then, punta tayo ng tour details page. Click natin. Then, punta lang tayo ng image. So, pwede na natin mabago yung design. Okay, ng image na yan. Okay? And also, siyempre, pati yung mga overview, like yun nandito sa baba. So, pwede nyo mabago yan. So, kung gusto nyo ng ganyan yung itsura, so, select nyo lang. Okay? So, similar with the website din. So, pwede rin naman siyang mabago lahat. So, for example, this is the website. Then,
you want to change the hero section, which is this one. So just click and change the hero section based kung ano yung mas okay sa inyo. And also, if you want to change the content, go to content lang, then you can change the main title, then subtitle, and also the image. Then save it lang. Okay? So everything na nakikita nyo dito is editable po siya. Then, now let's display your package na create mo kanina. So, pupunta lang tayo dito sa tour section natin. Just click edit. Then, punta tayo ng content. Then, hanapin natin kung ano yung tour package na gusto natin i-display dito sa website. Like for example, kuha tayo ng 4. Sabihin natin this one. Then, click natin save. Then, ito na siya. Okay po? So, the good thing po niyan, once you visit your website, updated na po yon. Nandito na siya. Nakalagay na. Okay? So, once your client is visit this website naman, ito naman po yung magiging itsura ng website niya. Okay? Naka-mobile responsive po yan. Okay? So, pag binisit nila yung tour details, so, nakalagay po dito. Yan. So, yung details po ng tours, nandito. Lahat po yan. Naka-detail. Yan. May mga image and may mga content. And easy to read yung details or itinerary ng package niya. Okay po? So, yan. Next natin is yung transaction report natin, which is under the finance. Dito sa transaction report natin, pwede nyo matrack dito yung mga transaction niyo, like na-books ba sa website, direct booking and everything. So, kung ano yung mga package na book, nandito naman siya. And also, you can customize the package after the booking. Like for example, meron siyang managed booking. The client, kailangan i-adjust yung date. So, just click kung ilang date yung i-adjust. Or for example, yung client natin gustong i-cancel yung booking na ito or i-move sa ibang date. Just click lang. Then, machi-change na po siya. And also, you can add a schedule piece. Okay? So, pag naglagay kayo ng schedule piece dito, yung client makaka-receive po siya ng email confirmation and SMS confirmation na merong babayaran dun sa reschedule na yan. And also, if you want to cancel the booking, so you can add the cancellation fee if ikaw yung magka-cancel. But if the client ang magka-cancel, magpo-fall sila doon sa cancellation fee na ginawa mo. Okay? So, lahat dito is na-add, pati yung passenger. And also, you can change the pickup location and change the hotel if needed. Okay pa? Then, another thing natin dito, meron din tayong payment and billing. So, pagdating sa pag-accept ng payment, pwede nyo gamitin yung payment gateway ng company. Or kung gusto nyo naman gumamit ng sarili nyong payment gateway, pwede namin integrate dito as an API. Now, kung gusto nyo naman mag-accept ng bank payment or bank deposit, just click this bank transfer. Indicate nyo lang dito yung bank name and bank number niyo. Then, once na-check out yung client, makikita nila kung saan sila magpapadala. And also, once magbubook sila, kailangan nyo munang i-confirm yung deposit nila before ninyo i-confirm yung booking. Now, every payment ninyo is meron siyang payment history. Makikita nyo rin dito, if gumamit kayo ng nag-check out yung client ninyo via bank, so offline siya. Pero pag yung client ninyo nag-check out naman using payment gateway, ang lalabas dito is online. Okay? So, makikita nyo rin po dito sa action na to kung ano yung binayaran nila, tapos kung ano yung proof of payment nila. So, i-upload na lang po nila yun dito, tapos marireview nyo na. And also, if you have a partial payment booking, so dito nyo makikita kung magkano yung amount, magkano yung paid amount, kailan yung kailan yung due. Now, pagdating sa settlement ng payment, meron dalawang option dito. Pwedeng kayo yung mag-settle. For example, yung client pumunta na sa office ninyo at doon na magsisettle. So, you can click the pay direct booking. Ibig sabihin, on-site siya. But if you want to send a payment link sa client mo kasi gusto niya ng bayaran agad, hindi niya nahihintayin yung due date. So, pwede nyo i-click ito. Then, mag-generate po siya ng bagong link para bayaran yung remaining amount na yan. Okay? So, yan. If you want to withdraw all the total revenue, or ibig sabihin, if you use the payment gateway ng company, lahat ng accumulated amount na papasok sa payment gateway ng company, dito nyo pwedeng withdrawin. Okay? So, yung settlement natin is 1 to 3 days banking day siya.
Okay po, but again, if you want to use your own payment gateway, so we can integrate your own payment gateway. So, yun. Next naman natin is we have a price calculator. So, this one, pwede nyong laruin kung magkano yung, kung gagamit kayo ng payment gateway, dito pa lang makikita nyo na kung magkano yung possible na magiging cost or fees ng bawat checkout. So, for example, meron kayong package na create, this one. So, makita nyo pag nag-checkout ng one passenger, so ito yung system fee, the payment gateway fee ito. Ito yung marireceive ninyo at ito yung magiging profit po ninyo. Okay? So, another thing, sa discount natin, pwede kayo mag-create ng mga discount code para sa mga specific products ninyo. And pwede kayo mag-set ng starting and end date. Pwede nyo po yung gawin dito. Okay? Now, dito sa B2C and B2B client natin, pwede kayo mag-generate ng sarili nyo mga sub-agent. Then, pwede kayo magbigay ng commission sa mga sub-agent ninyo. Then, yun din po yung magiging income nila once na nag-book sila dun sa portal nila. So, bawat sub-agent nyo, meron silang kanya-kanyang portal and kanya-kanyang commission. Depende sa pagka-set up po ninyo. Okay? Then, sa B2C naman, lahat ng client ninyo na magre-registered sa website ninyo, which is, for example, gusto nilang mag-book dito sa website ninyo, nag-registered sila, dito nila makikita yung kanilang booking. Yan yung mga booking nila. Tapos, ito naman yung mga inquiry nila sa website niyo. So, yan yung B2C natin. Now, speaking of inquiry, pag yung client niyo nag-inquire, lahat ng inquiry message is papasok siya dito sa inquiry management natin. Meron tayo rito inquiry management na pwede nyong i-reply. Dito yung mga inquiry ng client niyo. And also, you can create or edit a proposal. So, ibig sabihin po noon, once you generate a link, okay, yung original na package na create ninyo hindi maapektuhan, but pwede nyo may-edit yung package na to. Okay pa? So, yun. Then, dito naman sa sales and booking natin, kung kayong client nag-visit sa store ninyo, tapos doon nyo i-book, so pwede nyo i-book mismo dito sa portal natin. Okay? Yan po siya. And also, lahat ng mga incoming na booking ninyo, nakikita po dito sa booking calendar po natin. Okay po? Then, another thing natin is yung pag-create ng mga user. So, pwede kayo mag-create ng mga user, then pwede nyong i-assign yung mga user na yon kung ano lang yung pwede nilang ma-access dito sa portal ninyo. Bawat user po, pwede nyong i-assign. Just click add user or create user, then click nyo lang kung ano yung gusto ninyong i-assign sa kanila. And also, you can create naman ng permission kung ano lang yung gusto ninyong i-pa-access sa kanila. Just create rules, then select lang kung ano yung mga gusto nyong ipakita, tapos lagay nyo lang ng title and description, then i-assign nyo sa mga user ninyo, so then yun lang yung ma-access nila. So, unlimited user yung pwede nyong i-generate dito, okay, para at least mag-handle ng package ninyo. Now, kung pagdating naman sa support, we have a documentation ng system na ito. So, hindi kayo mahihirapan mag-generate or pag-aralan yung portal na to dahil pag click nyo po yung document natin, nandito na po yung paano yung paglagay ng products, pag-upload ng products, pag-create ng package natin or itinerary. Everything na function na nandito sa website is documented dito. And also, you can use the AI kung meron kayong specific function na gustong hanapin. So, just type it and the AI will assign nyo kung nasaan yun dito sa part ng documentation natin. Okay? So, yan. Another thing natin dito is yung supplier management. So, supplier management, pwede nyong i-add lahat dito ng supplier ninyo. Lagyan nyo sila ng profile and also i-add nyo sa mga supplier ninyo kung ano yung mga assigned package sa kanila at kung ano yung mga services na naka-assign sa kanila. Para once the booking is confirmed, automatic makikita nyo rito, okay, sa settlement kung sino yung mga supplier na kailangan nyong isettle at kung magkano yung pwede ninyo at magkano yung isi-settle ninyo amount sa kanila. Okay po? I think that's it about the short presentation. For full details and demo, okay, you can just email us and we will set a schedule sa inyo para mas makita pa po ninyo ng maayos yung
account na ito. Okay? So, thank you very much and bye-bye po.